There's a lot of accusations that were thrown around. Let's unpack it one by one. The first thing I want to ask you is the VCMs. So you heard what former Congressman Arisa said. Scare tactic lang yon. There are 97,000 VCMs that are still workable, but you declared them unserviceable. He says, buo pa yan, and that's just a scare tactic, and that's just a justification to jack up the contract, the total amount of the contract. Your reaction, please. Masyado naman pong baseless yung accusations, scare tactics. We don't do that po, no? Hindi po namin ginagawa yan. Una po sa lahat, yung ating vote counting machines, pag tinignan niyo po siya, it's a very basic na scanner. At ang scanner po na to ay na-purchase, na manufacture way back 2015. At kung gagamitin po natin ito sa 2025, 10 years old na po ang makina. Yung nga po mga computers natin, cell phones are being replaced in less than 3 years. And this is a scanner, a real scanner. Hindi pa po ba natin papalitan after 10 years of use? Ikalawa po, pag tinignan niyo po kasi yung mga naging problems natin yung 2022 elections, merong mga nag-hang, merong nag-overheat, merong mga patuloy na nagja-jam, kailangan palitan, hindi na namin sila makumpuni on-site. So ito po yung mga naging problema ng bagamat ito po ay less than 1%, wala pang 2,000. Pero ito po ay nagdulot na malaking problema. Nung tinignan natin, ano talaga maging problema? Yung age na po ng mga makina. Yung nga po mga bagay na ordinary office equipment natin, dinideclare natin ang serviceable for a certain length of time. This one, scanner, 10-year-old scanner. Kaya nga po nakikita po namin, tama lang yung pagkakadeclare na unserviceable despite the fact na meron pang mga parts nito. Pero pag binigyan niyo po, yung po bang sapat pa ba na gagamitin natin yan pagkatapos na makita natin ang problema sa may edad na makina? So ito po yung mga bagay na nagdulot. Bakit po talagang kailangan na tayong tumungo sa isang mas bago at alam po natin na mas mataas na kalidad at mas mataas na teknolohiya para sa 2025 election. He also says, when you said walang spare parts, he says that's a lie. What's the truth here? Ganito po. Okay. Siyempre po yung manufacturer. Hindi ko na po sinabi. Sabi ko, despite the fact na meron pang spare parts, ano? Yes, despite the fact na meron pang spare parts, sabihin na natin claim ng manufacturer na meron pa. Pero kung titignan mo, yung amount ng pag-refurbish namin noon, napalitan halos lahat po ng spare parts. But yes, nag-fail, meron nag-overheat, meron nag-jam. So ito po ay kailangan iwasan natin. Yun nga po, kung ngayon pakulit-ulit pag binato sa COMELEC, wala pang 2,000 makina out of 106,000. And yet, napakalaki po ng dami sa inulit na kalaran. Yan po yung gusto na natin iwasan pa ngayon na mangyari at maulit pang muli. Dahil pagka pumalpak pa rin yan, sasabihin nila po, COMELEC kami kasalanan. Pero tignan niyo lang po yung effort. I-refurbish, it's beyond our control. Talagang ang machine po ay papalpak na dahil sa edad. Attorney Rex, earlier, sabi ni Representative Edice, merong violation dun sa post-qualification evaluation ng Meru dahil ang ginamit daw natin as prototype. So that means hindi pa talaga naipakita yung mismong machine na gagamitin for the election. How true is this? Sa mga nakakaunawa po ng procurement law, ang talaga naman pong isinusumite during the post-qualification evaluation ay yung prototype ng machine. Bakit? Dahil po pagkatapos nito, kung binasa lamang po nila yung terms of reference, lahat po ng customization, lahat ng pagtipad doon sa ating mga kandidato, bilang ng kandidato, posisyon ng kandidato, ay gagawin po after na manufacture yan. At kung titignan niyo po, sabihin na natin 93 Republic Act 9359, basahin po muli natin ang batas. Ano ba ang sinasabing dapat lang nagamit sa previous election? Ito po yung sistema. It's the automated election system which is being referred to by the law and not the machine. Kahit po anong procurement na isusumiti dyan na subject to customization ay talagang prototype po ang simula. Pero dalawang bagay malinaw dito. Yes, prototype, but it will qualify because of its compliance pagkatapos manufacture. And second, yung Right Republic Act 9359 system po ang sinasabi at hindi po specific na machine.